There may be times when Good morning to all our friends, brothers and sisters in the Lord. We'd like to welcome you to our live stream, our exposition of God's Word. Hoping that you are now ready to hear the message this morning. We are so thankful to the Lord that the Lord has given us another time that we could come together to study His Word. We also thank God for the message of the song that is helping us to understand that it is not the first mile that is so important. Because along the way we might be stumbling, but we are encouraged to continue living until the Lord's return. Our text this morning is found in James chapter 1, verses 2 to 8. I'd like to read the text. Ang atong text makita sa James chapter 1, gikan sa versikulo 1 ngadto sa versikulo 8. Akong basahon. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect in and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave on the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man thinketh that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. May God bless the reading of His words into our hearts. Let us come to the Lord in prayer. Our gracious God and our Heavenly Father, we come to you this morning with praises and thanksgiving in our hearts that we could come and study your words. We're thanking you for the grace that you have bestowed upon us, that in spite of many hindrances, you still have given us time that we could meditate upon your words. Ang among mga pagampo nga samtang kami magatuon sa imong mga pulong, nga ang gahom sa balang Espiritu Santo magapadayag ngani kanamo, magahatag og salabutan kahibalo sa pagsabot sa imong mga pulong. Tungod kay nagtuo kami nga naa kay mensahe alang kanamo. Bisan asa man kami karon sa among mga kaigsuonan, nanginaot kami ug nag-ampo nga ang imong mga pulong na agyoy dapit sa ilang tagsa-tagsa kasing-kasing. Niadtong adunay mga problema ug dunay mga kaluyahon sa pagpangalagad, I pray that you would also touch them. You would also help them to be reminded of the words that we will be sharing today. Salamat Lord sa kadaugan, bisan taliwa sa mga pagsulay. Imo gihapon kaming gisustain pinaagi sa imong grasya. Salamat sa imo nang gibuhat sa matag usa ug sa imo pang pagabuhaton nganhi kanamo samtang kami makaiusa diha sa pagtuon sa imong mga pulong. Kay kining tanan among gihangyo ug gipangayo pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa makausa pa mayong buntag kanatong tanan. Dako ang atong kalipay nga kita nakabalik sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong text nga atong gibasa kini gisulat ni James. Kung tingali mong utana kita kinsa man di ay kini si Santiago.
There are several men in the New Testament nga ginganlan og James. We know that this James was not the Apostle James. No, ibalo kita nga kining sulat niini dili siya usa ka apostoles. He is the brother. It's not James the apostle is the brother of James, because he was martyred in AD 44. Too early for this epistle, the vast majority of scholars agree that the author of James was the half-brother of Jesus. Apparently, he did not believe in Jesus as Lord until after the resurrection, when the risen Savior appeared to him. He became a leader of the church in Jerusalem in the years following the day of Pentecost. He became known as James the Just, or righteous, because of his well-known holiness. In James 1:1, and his brother Jude, the writer of the book of Jude, both opened their letters by calling themselves bond servants. The word means slaves, and it refers to those who are the property of their master. They had no rights as slaves. They lived to do their master's will. And James adds, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, by mentioning God and Jesus Christ on equal terms and adding Lord. The Old Testament word for God to Jesus, James affirms the deity of Jesus Christ. James wrote this letter, ini iyang gisulat, to the 12 tribes who are dispersed abroad. This identifies these main readers as Jews who live outside of Israel. The contents of the letter further identifies them as followers of Christ, although they were perhaps still worshiping in synagogues. As we study these verses that we have just read, we will be learning some important lessons. In our text, in verse 2, the first thing that we need to discuss, the believers can fall into trials. Tinuod bang yun na? Dinhi sa versikulo 2, gisulti dinhi nga ang mga tumuluo niadtong unang panahon, bisan pa sa atong panahon karon, doon nagyoy mga panahon na mahulog diha sa mga kalisdanan o mga pagsulay. Sumala sa James 1:2, nagsulti din na, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Or hard time is all about poverty and persecution. Kanang gisulti diha nga various trials, it could be talking about poverty and persecution coming from the existing religious groups during that time, or probably coming from relatives, or from the environment where they are living, or from the existing government during that time. Mao kana ang mga gisulti din na nga various trials in verse 2. The question is, why should a believer suffer? Kasagaran yun, mag-abot sa hunahuna sa mga tumuluo, nga naman ginatugutan sa Ginoo nga ang mga tumuluo, doon na pa yung mga pag-antos. Kini ba lakip sa plano sa Ginoo? Mauna ang dagang mga pangutana.
Sumala sa Matthew 24 verse 9, nagingon si Ginoong Yesus din na, then they will hand you over to be persecuted. He was speaking to his disciples. And they will kill you, and you will be hated by all nations because of my name, or because of me. Matod pa ni Ginoong Jesus. I want to point out here that there's a difference between falling into difficulties and walking in them. There's no doubt in my mind that many of our difficulties in life are self-inflicted. But then, there are those that sneak upon you or upon us. You're just living straight, tingali na kinabuhi ka nga nagasubay gyud sa tama o matarong, and found no fault of your own, but problems just happen to you. Tingali na kinabuhi gyud kita nga diha sa pagsunod sa Ginoo strictly, o atong ginauna nga wala gyud kita mga nahimo nga dili maayo. Apan nagaabot ngadto kanato o nganhi kanato ang mga problema. Nganuman kaha. Let us look into the example coming from God's Word. Nainumdum kita kang David. Una siya nahimong hari sa Israel. He used to serve King Saul. And Saul was tormented by a spirit tungod sa dili maayo nga iyang gihimo. Sa diyang ang Ginoo nagsugo kaniya nga makig-away, apan wala gid strictly gisubay niya ang instructions gikan kang Samuel. And to try, David tried to give him relief, no? Tungod sa pagsamok sa daotang spirito ngadto kang King Saul, naa siya sa guliyang sa pangunahuna. Ug si David gusto niya nga lipayon or tingali ma-release si King Saul sa iyang mga nagasamok sa iyang una. So David would play his harp. And one day, David was playing his harp before King Saul when Saul picked up a spear and threw it at David, hoping to pin him to the wall. David had done nothing wrong. Wala man siya gibuhat nga dautan batok kang King Saul. But suddenly, he is in the midst of danger and one of life's great trials. He fell into that trial. See, David is strictly doing what is right, but King Saul has a bad or evil plan for him. Mao nga si David nakasinati ni anang kalisdanan. Then, there are trials that you walk into. Doon naging mga pagsulay nga imong tinuyuan, no? Imong nahimo, gihimo, o mao'y rason nga nag-abot kini mga kalisdanan. Doon naging mga panghitabo sama ni ana. Tinuyuan nga mga butang nga dili tama, mao nga naa kay problema nga ginatubang sama ni ana. This kind of trials don't come by chance. We cause them ourselves. Kita mismo ang nagahimo na kita dunay mga pag-antos. Nagapadayon ang pagpadayag sa ilustrasyon sa kinabuhi ni David. When David was older and should have been wiser and had replaced Saul as the king of Israel, his army was off at war, and David decided to take a little stroll on the roof of his house. Back in those days, in that part of the world,
it was common for them to have flat roofs that they could walk on. Mauna ang kahitabo. So sometimes si David naa sa taas, no, sa rooftop, and David looked out over the balcony, and there was beautiful woman taking a bath on the roof of her house. He should have walked away, pwede ganit siya, dili na mo padayo tanaw, palayo, but he likes what he sees, no? Murag nakagusto na unsa iyang nakita. So, David inquires as to who she is and find out that her name is Bathsheba. And to make the long story short, Bathsheba was married to a man named Uriah, and David sends for her and sleep with her. Tungod kay natintal yun siya. And you probably know the story. Bathsheba became pregnant, nabuntis yun. So David now has a big problem. How can he cover up his sin? He sends for Uriah and tells him to his home along with a gift of food. Mao nang gihimo ni David. He is hoping that Uriah will sleep with his wife and nobody will find out what he has done. Pero sa inahitabo mga kaigsunan, si Uriah was an honorable man. And he can think about is that the rest of the army is having intense sa mga tulda and doing it through. So how could he rightfully partake of the normal pleasures of life? He sleeps at the door of the king's house. When David find out this, he sends Uriah back to the battle along with a note for Joab, the commander of the army. And Joab is told to put Uriah right at the front where the battle is more dangerous. And then, at a strategic time, the troops are to withdraw and leave Uriah to be killed. Mauna ang mga panghitabo, mga kaigsunan. Doon ay panultihon. The person who hires the hitman is just as guilty as the man who pulls the trigger. David has now committed murder and adultery. Adultery and murder and God's judgments come upon him, and life takes a sudden turn for a worse. David didn't fall into that trial. He brought it upon himself. Wala siya nahulog ngadto sa kalisdanan o temptations. Apan siya mismo ang naghimo ni para sa iyong kagalingon. But when you fall into the trials of life, James suggests, sa context diin si James nagsulat, iyang gisulti dinhi sa iyang gisulat, it is an unusual response when you fall into trials. James says, rejoice. I believe that this is one of the most difficult things to do, and that it takes a lot of faith to rejoice when you are in hard times. It's easy to rejoice when everything is going well. That's right. When you feel blessed, when all the good things of life seems to becoming your way.
it doesn't take much faith at all to rejoice when life is easy. No, dili gyud kinahanglan nga mutuo gyud ka, no? Kung ang kinabuhi sa yun, dali lang gyud mag-enjoy o dali lang gyud mag-rejoice. But when times are tough, kung ang panahon lisod na gyud kaayo, when everything seems to be going wrong, it takes great faith to see beyond the natural circumstances and trust God enough to rejoice. Sa atong mga panahon karon, mga kaigsunan, unsa may ang inyong observation? Angayan ba kita maglipay bisan nagaatubang kita ni ining kalisdanan? Angayan ba kita magpasalamat nga ang Ginoo nagatugot niini nga duna siya katuyuan para kanato nga mga tumuluo ug sa mga tao nga dili tumuluo? Mao kana ang kinahanglan nato diskubrihon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman ginatugot sa Ginoo kining mga kalisdanan nga atong giatubang. Nagtuo ko nga ang Dios sa iyang sovereignty, pagkagamhanan, naagyod siya ay special nga katuyuan para nimo, para kanako. Malisod man siguro ang atong panahon, tingali dagang mga tao naa sa kagutom. Makadungog man gyud mo sa balita nga ang mga tao dili na gyud muundang og pangita og mga pamaagi. Makig-away ng mga tao just to be able to receive help from the government. Nga naman, tungod kay daghang mga tao na as kalistanan. Apan kita mga believers, mga Kristohano, unsa man ang atong observation? Na ba kita'y mga pagbagulbol ni ining nga panahon sa pagatubang ni ining kalisdanan, or tingali mo ingutin, Lord, help us. Naibalo kami nga ikaw man ang tinugdan sa tanang mga butang. Imong himuon, sumala sa imong grasya, nga imo kaming tagaan o kagawasan o kadaugan ibabaw ni ining pagsulay. So, makaingon kita sumala sa gisulti ni James nga ang mga tumuluo sa iyang panahon doon nagyoy akong posibilidad nga mahiagom o mag-aagi sila o mga pagsulay. Ikaduhang bahin sa atong mensahe karong buntag is the believers must know the purpose of the trial. Kinahanglan ang mga tumuluo ni atong panahona, kinahanglan mahibalo sila ngano nga dunay mga kalisdanan nga ilang na sinati. Diri sa atong nga text, sumala sa James 1 verse 3 and 4, nagaingon nina, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. God wants to produce patience in our lives. Ang katuyuan sumala sa nato text nga gitugot sa Ginoo ang mga pagsulay o kalisdanan sa mga tumuluo sa panahon ni Santiago sa pagsulat niini, aron ang mga tumuluo makabaton og pagpailog. Ang pagpailog magagawas kini kung naay mga pagsulay. Let us understand this. Why? Why do we go through tests? Nga naman kinahanglan mo undergo gyud ang mga believers niining mga kalisdanan. So that sumala sa atong nga text aron ma-develop ang atong pasensya, no? Kanang pailo. Mao kana, why do we need patience? So we can go through testing, no? Nganong kinahanglan man ta og pailog or pasensya aron maka-overcome kita sa mga kalisdanan. Sumala sa 2 Timothy 3:12, nagaingon nila, in fact, all who want to live a godly life in Christ Jesus
will be persecuted. Naisulat na gid sa pulong sa Ginoo kadtong magkinabuhi nga magpabilin nga matarong makaagig gyud og mga pagsulay. Kay ang mga pagsulay nagasukod ni adtong nga tao aron maka-overcome siya sa pagkinabuhi hinuon diha sa Dios nun nga kinabuhi. O tingali mo yung katangano man nga dili na lang kuhaon sa Ginoo kining mga pagsulay. Aron dili na ta magkinahanglan pailog. Mga suggestion na gikan sa tawanan mo na ano ang Ginoo nga kuhaon na lang yan para dili na ta magkinahanglan og pailog. When we talk about a person's being impatient, kanang dili mapailugon nga tao, we think of a person who is in a hurry. Kanang mga paspas, no? Dali-dalion. Makaingon ng tao, kanawag yun na ipailog na, no? Yun na makapaabot. They can wait to get wherever it is they want to go. Mao kada ang tao nga dili wala kaniya ang papel. Sige lang, madali-dalion, no? It's very difficult. So, a patient person is someone who is not in a hurry. The Word of God actually means a lot more than that. The Word is talking about endurance and perseverance. Kanang pailog nga gisgutan ni na gustos Ginoo nga ang mga tumuluo ni adto nga panahon ug kanato nga mga tumuluo karon sa ato nga panahon ang gustos Ginoo nga kun dunay mga kalisdanan makabaton kita ni anang endurance, perseverance, magpadayon taliwa sa kalisdanan. God is in the business of building tough people. Mao gid na ang gusto sa Ginoo nga siya gusto makakita o makakita og mga tao nga mahimo nga magkinabuhi nga dunay mapinadayunon taliwa sa mga kalisdanan. One who endures and persevere the variety of trials, mao kana ang ipangita sa atong Ginoo. This is the quality that believers or every believer in Christ must have. We must have that patience. Dunay tao ni atong unang mga panahon, si McDowell, no? Si John McDowell Stewart, the most famous of all the explorers of Australia inland. Kini si John McDowell was determined to find a way from Adelaide in the south to the Indian Ocean in north. Mao kana ang iyang gusto kahitabo, no? He wanted to find out ways, no? Gikan siya sa Adelaide in the south to the Indian Ocean in the north. And he kept trying and trying and trying until he finally did it, no? Gihimo niya daghang mga kaigayunan nga nag-attempt, nagsulay, nangitag pamagi hangtod nga miabot yun ang panahon nga iya gid kining na-achieve. It took him 5 or 6 attempts. And in the process, he contracted scurvy or lack of vitamin C sa iyang paghimo niya na. Ug tungod niya na, he lost the sight in his right eye. Nawala ang iyang pananaw. Di na siya makita sa iyang tuong bahin, sa iyang mata. He was attacked by a wild animal. And all for an earthly mission. Tungod kay doon na siya itumong para iya gyud matuman katong iyang tinguha. He knew what is meant to endure. Naibalo siya kung unsay buti pasabot sa tao na kinahanglan magpadayon to persevere. Those early explorers were tough people. This is actually the quality that God wants to develop
in you and in me. He doesn't want us to become weak believers or wimpy Christians. Mga Kristohanon nga dili strong, nga walay kumpiyansa sa kaugalingon. Kinahanglan atong imitate, sundon katong gisulti ni San Pablo diha sa Acts 20 verse 24. Unsay yang gisulti diha, no? None of these things move me. No? Walay mga butang nga palibot o mga sirkumstansya nga pwede magbalda sa akong tinguha sa pagsunod sa akong Ginoo, sa paghimo sa iyang kabubuton. Mao na ang gisulti ni San Pablo sa 20:24 sa Acts. And the reason is that we are in the race. And the race isn't a sprint. It is a marathon. It is a long distance we need to endure. It is endurance contest. Doon ako'y nabasa nga nagsulti that the fastest man in the world ran the 100-meter sprint. Kanang dagan yun. Iya lang gikuha o 9.58 seconds, 100 meters. Very fast. To run fast as you can. That is an average, katong gihimo niya itong tao, an average of 37 kilometers per hour. Kanang mudagan siya kusog, ang 37 kilometro, daganon lang niya sa kauras. That is very fast. But you cannot do this in a marathon. Di pwede nga magdagan ka kusog sa ginatawag na marathon. You have to be able to last the distance. Buti pasabot, i-reserve nimo ang imong strength tungod kay ang imong abuton malayo pa, no? It's a long distance. And Jesus said in Matthew 24:13, but he who endures to the end shall be saved. Kung sa may buti pasabot ni ini nga bersikulo, it means to overcome hard times, to have victory over trials. Maunang gisulti diya sa Matthew 24, who endures to the end shall be saved. I have known or seen many people, I have known of many people who dropped out of the race. Tagang mga tao nga kung nailhan ng mga nag-aalagad sa Ginoo o ng mga Kristohanon, tingali wala gid sila nakalahutay. They just drop down. It's easy to start. O tong kanta ganiya, it is the first. It's not the first mile that is so important. It is easy to start. But God wants us to last the distance and make it to the end. Ang ipangita sa Ginoo nga nakasugod kita sa pagsunod kaniya, pagpangalagad kaniya, apan magapadayon kita hangtod gani hangtod sa iya nga pagbalik. Mao kana ang gusto sa atong Ginoo. Doon na may uban nga paspas kayo sa primero. Isod ni mo pugnan. Pero later on, nag-drop out. Tingali wa gid nila masakti kung unsa ang kaluwasan. Ang tao nga tinuod nga dunay kasiguruhan sa kaluwasan, nga nakadawat gyud kang Ginoong Hesus nga iyang personal nga Ginoo manluluwas. Ang kaluwasan niya mo'y magatitig kaniya nga makapadayon siya bisan kaliwa sa mga pagsulay. Kay ang pagpangalagad o pagsunod sa atong Ginoo dili man ni pasigar buhay. Ang atong pagpangalagad
mapadayag sa atong paglahutay bisan taliwala sa mga kalisdanan. Kumusta man kita mga kaigsunan? You have been through too many problems, difficult times, but you are still there in serving the Lord. Meaning pandemic nga atong gitubang karon, it's not easy. Mawad-an ka og trabaho, wala kay income, unsa may ipakaon nimo sa imong pamilya. Gani ang mga kasimbahanan na apektahan. Muna ginayon kung walay panagtigong, wala gi mga financial na mga butang nga mosulod. It's hard. Pero ang pangutana kinibang mga pagsulay na gitubod sa Ginoo can stop us in serving Him? No. Tingali dili gyud kita makaadto sa church as a group nga mag-join kita to worship Him. Pero God has opened another way. We can still serve the Lord and listen to His words. Pinaagi ni ining social media nga atong ginagamit. Pero katong mga simbahan nga walay mga butang nga mahimo, they can still do it. No? Magapadayon pinaagi sa ilang pagpangalagad o pag-ampo sa Ginoo. Ikatulong bahin sa atong mensahe karong buntag is the believer's need is to ask wisdom from God. Dili man lalim nga makabaton ka o pailo. Dili lalim. Pero nagsugyot ang pulong sa Ginoo nga ang mga tumuluo nga dunay mga pagkinahanglan niini, kinahanglan mangayo siyang kaalam gikan sa Ginoo. Unsa man kining kaalam, do na bayay kaalam na iya sa kalibutan, do na ko'y kaalam na iya sa Dios. Atong naibaluan nga ang kaalam mao ang husto nga paggamit sa kahibalo nga naa kanato. The wisdom that comes from the Lord will help us to understand the circumstances. Sumala ni James sa James 1:5, ingon niya ngadto sa mga believers during that time. Ingon niya, if any of you lack wisdom, he knows that there were people who lack wisdom during that time. He said to them, let him ask of God. Ingon niya, kinahanglan siya nga nakulangan og kaalam. Kinahanglan mangayo siya ngadto sa labaw nga makagagahong maong Dios. Nga naman, tungod kay ang Dios who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to Him. Ang Dios nga atong gialagaran kung kita moduol diha kaniya ug mangayo sa atong pagkinahanglan, siya gayud magahatag niini ngadto kanimo ug ngadto kanako. Mao kana ang atong Dios. James start talking about the trials of life, and now he's talking about wisdom. What wisdom got to do with trials? Unsa may mahimo sa kaalam sa mga pagsulay nga atong giagian? The believers need wisdom so that they can know how to respond to the trials they are going through. The believers need wisdom so that they can do what is right in times of difficult times. In the story we mentioned before, where Saul tried to pin David to the wall with his spear, it tells us only 3 verses on that. Kaya sa 1 Samuel 18 verse 14, nakaingon din na David behaved wisely in all his ways. Bisan kaliwa sa mga pagsulay nga naiaguban ni David during that time, siya nagapadayon sa pagkinabuhi diha sa pagkamataron. Sumala sa diya, gingon sa 1 Samuel.
Why? Wisdom is an important asset for us to be able to deal with trials. Ang kaalam nga gikan sa Dios mahinungdanon kini ngadto sa matag usa kanato sa pag-atubang sa nagkalain-lain matang sa mga kalisdanan. We need God's wisdom today. Mao kana ang atong gihangyo sa Ginoo na at sa labang makagahom nagkinahanglan kitag kaalam sa pag-atubang sa atong kalisdanan karon. Tingali, you might be asking, how long? Kung sa pamaning kadugayon ni ining pandemic na atong giatubang karon. Dunay mga gisulti sa atong kagamanan up to May 15. Pero dili kita sigurado. Only God knows what is ahead. Mao na kinahanglan kita ni anang kaalam nagikan sa Dios. It's not man's wisdom. It is the wisdom that comes from the Lord. God wants us to have His wisdom. Gusto gyud nga masabtan sa Ginoo pinaagis pagsulat ni Santiago niini ngadto sa mga tumuluod during that time nga ang kaalam gyud gikan sa Dios mao ilang tinguhaan. Sumala sa Proverbs 1:9. O chapters 1 to 9, no? Kung doon na mo kay gayunan magbasa mo ni ana may tungod sa kaalam na lista ni ana ng mga chapters. Proverbs chapters 1 to 9, you will find a list of qualities that are associated with wisdom. Kung inyong nang basahon, o basahon ninyo na, makakaplag kamo og kalidad nga dunay kalambigitan sa kaalam nga gikan sa Dios. Dunay pipila na akong gi-mention dinhi, there's instruction. Dunay mga instruction kung unsay angay nga himuon panahon sa problema. There is understanding. Kung dunay madungog nimo nga mga instruction, kinahanglan ang talusa makasabot unsa kini. And then there is prudence. Mention din na. Buti pasabot, cautious ka sa paghimo og mga butang nga mahimo nimo diha sa tama. Dunay word na nga discretion. Kanang discretion is avoiding causing offense. There is learning, there is knowledge, there is discernment. Ang pulong sa Ginoo kumplito nga makatabang sa matag usa may tungod sa pagdetermine sa mga butang kung unsay angay natong himuon mao kanang wisdom sa panahon sa kalisdanan. These are all great qualities. Mga mahinungdanon kini ng mga kalidad. And we need them when we go through life's trials. Gikinahanglan nato kini samtang kita nagatubang sa mga kalisdanan. So how do the believers get it? Unsa man nato pagkakaplag ni ining kaalam? Nagitanyag ni James. Tingali ikaw nangandoy nga makakaplag ni ining kaalam. Ako mismo nangandoy nga makakaplag nino. Tanan. Ang pangutana unsaon nato nga kini atong mabatunan. Mao na ang pangutana siguro nimo. Atong tubagon gihapon kana sa pulong sa Ginoo. Sa ikaupat nga bahin sa atong pagmalandong karon nga buntag. Unsaon nato pagkaplag niini nga wisdom, kaalam gikan sa Ginoo? Ang ikaupat nga bahin sa atong sharing, the believers must ask wisdom in faith. Kinahanglan ang mga tumuluong nga nagkinahanglan sa kaalam sa Dios, kinahanglan pangayoon nila pinaagi sa pagtuo. Unsa gingon sa James 1:6 to 8. Nagaingon nila, but let him ask in faith with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind.
For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Kanindot sa gitudlo ni Santiago sa mga tumuluo ni adtong iyang panahon, as well as para kanato sa ato nga panahon. Nga kinahanglan kung doon kita'y pagtuo, ang pagtuo wala gay sagol nga pagduha-duha. Tungod kay kung doon'y pagduha-duha, dili ka na siya pagtuo. Gi-explain ni James din. Ingon niya katong nga tao nga nagaduha-duha, sama siya sa balod sa kadagatan, driven and tossed by the wind. Unya ka nga tao nga nagaduha-duha, ayaw siya patuhua nga siya makadawat sa iyang gipangayo. Tungod kay wala siya ipagtuo. He is a double-minded man. He is unstable in all his ways. Kumusta man kita mga kaigsunan? You always hear about faith, pagtuo. Pero dili lamang igo mumingon kita, ako dunay pagtuo. Kinahanglan kung magtuo kita, mosalig kita, dili gyud kita magaduha-duha, kay ang pagduha-duha, dili gyud kana mao ang pagtuo. James says that to get the wisdom of God, we need to do and ask Him for it by faith. Pinaagi sa pagtuo. Mauna ang kinahanglan i-strengthen sa matag usa kanato. Ang pagtuo magabarog yun sa pagtuo diya sa atong Ginoo, pinaagi sa iyang mga saad, sa iyang mga pulong. Sumala sa Mark chapter 11 verse 23, nakaingon din na, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart. Ang saging sa Biblia, it will happen. Ingon diya, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Imposible manggit na ibali ni mong bukid ngantos patang, no? Pero gingon diri sa sambingay sa pulong sa Ginoo, kung ang usa ka tao dunay pagtuo, walay imposible nga dili mahimo. Unsa kay bote kasabot ni ini nga bersikulo? Kini nga bersikulo dili man ni literal. Naghisgot kini og mga problema. Bisan unsa ka taas kadako sa problema, kung mutuo kita inubanan sa pag-ampo, walay problema nga wala dili masulban sa atong buhi nga Dios, kay mas gamhanan ang Dios nga atong ilagaran. In verse 24 says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Mao kana ang ipadayag sa pulong sa Ginoo. Faith is essential if we expect to receive anything from God. May nungdanon gayud ang pagtuo. Nga tuhuan nimo nga ang imong gihangyo diha sa Ginoo, imo ug ato gayud nga manawat. Jesus said that the condition for receiving anything in prayer is that we must first believe that we receive it. Si James nagsulti, no doubting, but believing. And that person who doubts is double-minded. That word literally means that kanang pulong nga double-minded, dunay mga believers mingon yes karon, pero ugma no. Kung unsay imong gisaad sa Ginoo, gikumit sa Ginoo karon, hangtod-hangtod yun na. Dili ka na mawala bisan dunay mga pagsulay.
Because you have committed yourself to Christ. When you say yes to Christ now, you have to stand in faith in doing it. Because Christ will always remind us with our commitment. Diya sa pagtuon, ang tao, kitang tanan, majority yun sa mga evangelicals, nagabilib kita o tripartite beings. Which means that we have three parts sa atong kaugalingon. The spirit, the soul, and the body, according to 1 Thessalonians 5:23. The body, kini atong lawas, have 5 senses. Unsa man ang 5 senses? We have taste, we have touch, we have sight, we have hearing, and smell. Mao kana ang naa sa atong physical na lawas. How about our spirit, kanang human spirit? There are 3 faculties in human spirit. One is conscience, intuition, and communion. Kanang intuition is the ability to understand. And then communion is it is an act of sharing. How about the soul? And the soul also has 3 faculties: the mind, the will, and the emotions. So kana nagkumplito nga ang usa ka tawo dunay 3 ka bahin sa iyang kinabuhi: body, soul, and spirit. James is not implying that a person literally has 2 souls. Usa ra gyud ang kala. If they doubt, but that is just like having 2 souls. No, kanang tao nga maduwa-duwaon, ihulagway ni James pura og siya kanang tao murag duway ang kala. Dapat isara nga dili gyud siya maduha-duhaon. One mind thinking one bunch of clothes, and the other one thinking the opposite. Dili na siya pwede. One set of emotion pulling one way, and the other set of emotions pulling the other way. That's not the way. One will making a choice to believe God, but the other will choosing not to believe. No wonder, mga kaigon kita, no wonder he says that person is unstable in all his ways. Mao kanay hinungdan nga ang tao dili gyud siya nagabarog, unstable siya. Nganuman, ang gusto sa Ginoo, God wants us to have His wisdom, and the way to get it is through single-minded faith. Ang pamaagi nga makabot nato, madawat nato kanang pagtuo, kanang kaalan nga nisulti ni Santiago, madawat nato kana when we have single-minded faith. What does it mean? Ang pagtuo nga wala nagaduha-duha. Mao kana ang pamaagi nga madawat nato kini nga mga butang. Here are 2 great qualities, wisdom and faith. Wisdom, without wisdom, how can you know how to respond during the trials of life? Kung wa kitay kaalam nga gikan sa Ginoo, unsa man ato, unsa may atong capability sa pag-respond sa mga kalisdanan. But without faith, how can you face the storm and rejoice in it? Kung wala kay pagtuo, sa man yung pagkatubang niining mga kalisdanan, unya maglipay niini. God has a plan and purpose for us, even in difficult times. Mga kaigsunan, mao kini ang mensahe alang kanato karon nga buntag nga gikan kang Santiago nga iya kining gisulat ngadto sa mga majority gyud nga iyang gisulatan mga Israelinhon nga na scattered abroad
tungod sa mga kalisdanan. Ang mga kalisdanan nga gisgutan nila tungod sa poverty. Tingali sa mga panahon nga dili na-establish ang ilang mga stable nga pagpuyo, nahitabo nga dunay mga kagutom. Tinuod man na kung dili ma-establish gyud ang atong pagtrabaho adlaw-adlaw, wala inay mosulod nga income, then do na gyud kagutom. Mao kanay hinungdan nga gisulti dinhi nga duna sila mga trials. Another source of trials nga nakita nato dinhi sa gisulat ni Santiago, kining mga paglutos. Paglutos sa mga dagko nga mga religious group during that time nga naga-practice sa kinaraan nga mga pamaagi nga wala nag-accept nga ang pagtuo lamang diha kang Kristo ang tao maluwas. They were persecuted during that time. Ug dunay mga persecution nagagikan sa kagamanan during that time. They are prohibited to do, wala sila'y kumplito nga kagawasan sa pag-exercise sa ilang faith. May balo kita sa Roman Emperor o Roman government. Mao nga nagkinahanglan og kaalam. Mao na ginaingon, without wisdom, how can you respond to the trials that is coming up? Without faith, how can we face the storm and rejoice in it? God has a plan and a purpose for us. What is our response, mga kaigsunan? Unsa may atong response ni ining giisip nato nga makalisdanan na atong sinente? It reveals something about our hearts. Do we trust in the goodness of God? Is our faith one that is strong enough to endure the furnace of sufferings? Mao ka na ang atong establish kung doon na kita'y pagtuo. If you are suffering right now, if we are suffering right now, we know that all of us are suffering. But don't forget that God whom we are serving is still there. He is ready to help us. Andam siya sa pagtabang kanato. Nagkinahanglan lang nga atong saligan siya. Ato siyang tuhuan nga maka-overcome kita niini pinaagi sa iyang grasya. Tingali, kung naamang kanining mga kalisdanan o naa kanining mga pag-antos nga imong giatubang nga gitugot sa atong Ginoo. I believe nga gitugot man sa atong Ginoo. Unsa iyang katuyuan is to develop us, to trust Him more, to increase our faith in Him. Then, don't be surprised when God allows you to experience difficulties. Dili gyud kita masurpresa kung ang Ginoo nag-allow ni ining mga kalisdanan. Kung ikaw nag-aalagad sa Dios kung nagasunod kaniya, ang akong prayer na ikaw makatagayon hangtod sa hangtod. Na dili nimo tugutan ang mga kapagsulay, ang mga kalisdanan na makabalda, na dili ka na makatagayon sa pagpangalaman. Ato paminaw ng mensahe sa awit. As Jesus walks with you from day to day, it's not the first one that's so important. It is the last It's one. the last mile when day is done. Then you'll see Jesus in all His splendor, and He will have for you the crown you want. Amen.
It is not the first mile There may that be is so important, times when but it is the last. you'll have a Meaning if you begin to burden serve, you begin to that serving the Lord seems so now, heavy or trusting the Lord now, along the you have to road. continue until He comes, If you because He has will done great let things for you. Him, Let's continue to trust Him blessed Savior during our time will be so of glad difficulties and hardship. to share your May the strength of the Lord and the wisdom of the Lord will be seen in It's us. not the and first mile. Makaampo ako alang kaninyong tanan, na minaw karon. Kaninyo nga naay mga pagkinahanglan, kaninyo nga naay mga problema, kaninyo nga dunay kabugnawon sa pagpangalagad tungod sa mga kalisdanan. Dili kita magundang tungod sa kalisdanan na atong nahiaguman. Ato ipadayon ng atong pagpangalagad diha sa Ginoo, kaliwa sa mga pagsulay. Tungod kay ang iyang pulong kanunay nagapainumdum kanato, mas gamhanan siya nga naa kanimo, naa kanako, kay kaniya nga naa sa kalibutan. Mao kana ang kamaturan. Let us pray. Dagang salamat langit nun nga Amahan. Nining mga mensahe nga imong gitugot nga among matun-an karon nga buntag nga sinulat ni Santiago ngadto sa mga lain-lain nga mga believers during that time nga nakasinati og mga kalisdanan ug mga pagsulay. Mao manusab kanamo karon sa among panahon. We are thanking you because you have given us an opportunity na mahimo kami nimong imong mga anak sumala sa imong gisulti sa John 1:12. Apan sa among pagpangalagad nining ulahi nga mga adlaw, naa kami mga kalisdanan nga giatubang. Apan salamat kay nimong mga pulong nagadasig kanamo. Naibalo kami nga ang kalisdanan tunay katuyuan. Ug ang katuyuan nini aron kami mahimong mga Kristohanon nga dunay mapinadayunon nga pagsalig ug pagpangalagad kaliwala sa mga pagsulay. Thank you, Lord, for the strength and the encouragement coming from your words. Gani nagaampo kami sa among mga kigsunan bisan asa man sila karon nga adlaw. Tingali aduna sila yung mga kalisdanan ug mga pagsulay. I pray, Lord, that you would also extend your faithful hands upon them, that they will continue to live in accordance to your will. Kabisan tunay mga kalisdanan, they will stand strong diya sa pagsalig kanimo, kay mas gamhanan man ikaw nga naa kanila kay kaniya nga naa sa kalibutan. Bless each one. Manining ulahi nga mga adlaw, we will come out as pure, righteous, and people who testify that you are indeed a great God, worthy nga among alagaran ug among tugyanan sa among kinabuhi. Ikaw sa magapanalangin sa among nasod, magapanalangin sa daghang mga taong nga naas mga kalisdanan. Tungod kay nahibalo kami nga ang kalisdanan dili lamang nganhi kanamo apan sa tiguok kayod nga nasod sa Pilipinas. Daghang mga pamilya karon nga walay mga kalipay nga nabatunan tungod sa ilang mga pagkinahanglan, walay mga pagkaon. Lord, thank you nga ang gobyerno dunay pagtagad sa mga pagkinahanglan apan dili siya ina. Lord, I pray for your grace, for your strength. Continue, Lord, to bless our leaders sa among president nga makabaton yun siya kaalam sa pagdetermine, sa paghimo og mga desisyon para sa kayuhan sa nasod sa Pilipinas. We pray for our friends who are in other land, in other countries. Tungod kay dito sa ubang nasod, doon sad sila yung mga kalisdanan, sama sa among giatubang karon, ang among giampo nga i-preserve sila
Ikaw ang gatabon kanila pinagi sa imong amiling nga dugo, nga mahimo silang makagawas o magmadaugon ibabaw sa mga pagsulay. Salamat sa imo ng gihimo ug sa imo pang pagabuhaton. Panalangini kining imong mga pulong nga among gi-share karon nga buntag ngadto sa matag usa kasing-kasing pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu Santo. O karon ang gugma sa langit nun nga Amahan, ug ang grasya ni Ginoong Hesus, ug ang pakigdait sa Balaang Espiritu Santo, magauban ka namo gikan karon hangtod sa walay katapusan. Kay kining tanan among gipangayo, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mayong udto kanatong tanan layo ng Dios.